Magandang araw, CCF family, and welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Aika Makazo mula sa CCF Communications at kasama natin ang aking speaker today na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat sa inyong mensahe, Pastor Bong. Kamusta kayo? Mabuti naman. Handa ka na ba para sagutin yung mga tanong? Sige po. Hanggang sa abot ng biyaya ng Lord. Okay, simulan na natin. Sa unang tanong, may mga tao na kontento na sila sa buhay nila dito. Kumbaga, naipuntar na nila ang kanilang buhay dito sa mundo at maaaring hindi na sila naniniwala sa afterlife. So, paano natin sila mako-convince na may mas hihigit pa sa nararanasan nila ngayon kung tatanggapin nila si Jesus sa kanilang buhay? Ayan. Alam mo, napakagandang tanong yan. Kasi may mga tao talaga na minsan, dahil sa prosperity na nararanasan nila, iniisip nila, wala yan. Parang, bakit ako mag-aabala sa pag-iisip ng afterlife? Sa totoo lang, we cannot in any way convince anybody. No? The only way na gusto lang ng Diyos sa atin is to keep on evangelizing and telling them about Jesus. And exemplify ano yung ibig sabihin ng buhay na nakatalaga kay Jesus Christ. Lugar na ng Holy Spirit yung mag-convince sa kanila. Basta ang mahalaga makita nila na yung totoo yung ating pinaniniwalaan dahil nakikita yung bunga ng ating buhay, yung bunga ng ating pananampalataya. No? Parang pininilalakad natin yung ating sinasalita. Kaya yun ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Yung bagay ng pagkonbinse, department ng Holy Spirit yan. Amen. Para sa ating pangalawang tanong, base sa mensahe ngayon, sabi niyo, bibigyan ni Jesus ng reward ang mga taong tapat sa Kanya. So, paano tayo mananatiling tapat sa Panginoon na hindi nakabase sa gantimpala na makukuha natin sa Kanya? Kung hindi ka naman interesado sa reward, wala namang problema yun. Ang mahalaga, alam mo na si God ang iyong reward. Na dahil doon, tapat ka sa Kanya. Mahal mo siya kahit wala kang matanggap kasi inisip mo dahil mahal mo siya. And dahil dito, lalo kang ginagantimpalaan ng Diyos kasi ang Diyos ay nagagantimpala talaga. For some reason, talaga sinabi niya, I will bring my reward for you, di ba? For the faithful. So, ang nakikita ko dyan, tulad ng buhay natin dito sa lupa, na kapag nakakatanggap tayo ng anumang tropeyo, medalya, isang malaking kaligayahan natin, ito'y ipagkaloob sa ating minamahal. Maging ito'y sa ating magulang, yung iba nga sa kanilang girlfriend or boyfriend, mga ganyan, o kanilang asawa. So, ganito rin sa ating Panginoon. It's a great joy to offer something to God na, Lord, binigyan mo akong reward. It's really because of you. Ikaw yung inspiration ko and ikaw rin ang gusto kong bigyan ng talagang ma-please at mabigyan ng kalwalatian. Amen. Tama nga. Jesus is our ultimate reward. Yes. Okay, and para sa ating huling katanungan, paano natin mababalanse ang pamumuhay para sa Panginoon ngayon dito sa mundo at ang kagalakan na makasama siya sa kanyang muling pagbabalik? Ayan, alam mo, excited tayo for the Lord to come. Kaya nga kasama sa prayer, come quickly, Father. Isa sa mga bagay ng prayer natin, yung let thy kingdom come, di ba? Excited tayo. Pero habang excited tayo for His coming, excited din tayo to do whatever God wants us to do, to be responsible. Tayo sa mga mission na binigay niya sa atin. Kaya sabi sa Acts chapter 1:7, Lord, is it at this time that you will bring back the kingdom to Israel? Sabi niya, it is not for you to know the times and the epochs, but you shall receive power from on high, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the remotest part of the earth. Kaya habang excited tayo for the coming of Jesus, let us also be excited to advance the kingdom of God in this world. Kaya maging faithful tayo sa pinagagawa ng Diyos, maging masigasig tayo, at habang ang Panginoon naman ay naghahanda rin sa kanyang pagbabalik para sa atin. Amen. Ika nga, the best is yet to come. Yes. So maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsasagot ng aming mga katanong. Pero bago tayo magtapos, ang Intentional Discipleship Conference ay magaganap na sa January 23 to 25, 2025. At maaari pa kayong kumuha ng overflow tickets kasama ng mga special inclusions nito sa halagang 1,000 pesos. Mabilis maubos yung mga slots, so make sure to get yours. At para naman sa mga may ticket na, pwede na kayo mag-register sa inyong workshop simula ngayong araw na to. Para kumuha ng ticket or mag-register ng workshop, just visit idc.org.ph. Pastor Bong, handa ka na ba para sa IDC? Yes, excited na ako.
I have news for you. Simula ngayon, ang IDC limited edition merchandise ay maaari nang mabili sa CCF main lobby tuwing Sunday. So make sure to drop by. That's it for Sunday Fast Track. God bless you!